Hey Craig, we're gonna stop for a while in exit 29 because we don't have yet the Ohio permit. Copy. We still haven't got them yet. Yeah, because after we switch to 79, there's no track stop there. Careful. Hi Craig, not yet. Careful. For sure, they're waiting for the way ticket so they can get a permit from Ohio. Okay. Yeah, I just didn't know. She said she didn't have them, and yeah, I didn't know what the route was like. But yeah, if you need to back up, you're clear. Yeah, I'm almost done here with my pre-trip and then we're good. Okay. Good morning mga Trey. Good morning internet, good morning Lamar. Ano ba to? Kasi itong DJI, pag nag-on ka, hindi agad siya dalawang camera nag-on. Ang isa naka-black, ang isa naka-open dun sa likod. So, kailangan mo siyang i-settings. Yeah, harap na sa harap. So, nakalabas ako doon kanina. Tama-tama, paggising ko mga 5:30, wala nang tao doon sa yung mga truck na nakaharang doon sa aking ikutan. Then, nakapag-scale na ako. Then, hinintay ko na yung aking 26 minutes remaining. I think 26 minutes dito sa pump, no? Patigasan ng ulo muna saglit dahil wala na kaming option para umatras doon dahil lahat may mga bayad. So, 26 minutes na lang, then pre-trip, refuel, pasa ng scale sa opisina para makuha yung another permit namin sa Ohio. Yeah. So, meron pa kaming 311. So, ang natakbo namin kahapon ay around 270 something like that, no? And I think we're all set. You have 8 Okay. hours and 0 minutes of remaining drive time. Okay, we're good to go. All right, come on back. Looking good. Come on back.
Then pag nakuha namin ang permit ng Ohio, titigil ulit kami kasi mag-reroute ng magpa-plot ng aming ruta. Tama-tama, 6:21. Sabi ko sa kanya, alis tayo ng mga 6 o'clock, but short kami ng, over kami ng 21 minutes. I got me a TikTok video. It's close to 1 million views. What TikTok is that? Well, the video's about a car passing on a 4-lane, but the car passes 218s on the shoulder, and because the 218s, you know, they're governed about the same or whatever, and I'm sure the dude had enough of the bullshit, so he goes on the shoulder, goes over to the hammer lane and slows the 18 down and forces him to get back over in the slow lane. And then all the cars behind them start going. To I-80 West. Oh la la. We got one of them out there. It's got 6 million views. It's under Fudge Pop-Tart. FUDGEPOPTART. I thought I followed you, but I was looking up. I knew you wasn't under just Marco. It was something else. I couldn't remember. I think it's a Pinoy trucker. What trucker? Pinoy trucker. That's my account. Yeah, yep. I think I got you. We got an 18 coming up. Copy. After him, you're clear out. Another 18, lane 1. Continue on I-80. All right. Couple 18s coming up, lane 1.
Hey, Craig. We're gonna stop for a while and exit 29 because we don't have yet the Ohio permit. Copy. We still haven't got them yet. Yeah, because after we switch to 79, there's no track stop there. Careful. Exit 29. Okay. Dito kami sa TA. Dahil wala pa kaming permit ng Ohio. And yeah. Hintayin namin kasi pag exit namin, sabi ko kanina pag merge namin ng 79, magdi-detour ulit kami hanggang sa Ohio sa 224. So wala nang parking area dun. So dito, pag lumabas ang permit, then ma-plot namin yung mga ruta ng Ohio para diretso-diretso kami mamaya pagpasok. Woo! This is Cortez. This is Craig. Hey, Craig. Hey. So you say What? we waiting for the permit? or- Yeah, because the time now in Saskatchewan is minus 2 hours from the Eastern time. So now, what time is it? 9? Yeah. So They won't 7:30. So they will be there around 8. So we're gonna wait around 1 hour. Then so we can plot the route if they have the permit. So you will be with me until state line border of Indiana, Illinois. Indiana, Illinois, right? Yes, sir. So, I'm just gonna speak my language, okay? Kasama ko siya before sa Virginia line, right? With Sue. We meet there in US 24, Illinois, Indiana, right? Yeah, Indiana. Yeah. So ngayon, nagkita ulit kami. Kasama ko siya kanina kahapon sa Maryland. Hanggang dito. Nasurpresa ako, yung aking pilot. Ngayon lang kami, natapos kami mag-usap. So, hindi ko na, kasi masyado ng personal, no? Yung pilot ko pala, si Craig, na picture na siya before, hindi sa YouTube in-upload but ibang site dito sa Amerika na itong taong ito pala nanalo ng milyon sa lottery. Nanalo ng milyon. Okay, pilot ko siya pero nanalo siya ng milyon. Around, nakuha daw niya mga 600,000 kasi may mga tax. So, in short, may pera siya, nakabili siya ng bahay, meron siya mga, RV, cars, but live like a simple na tao. Wala na siyang binabayarang bahay. So ngayon, sabi niya sa akin, it's just ko lang sa inyo. Sabi niya sa akin, ibibinta na niya ang bahay niya dahil wala na naman daw siyang girlfriend, wala siyang asawa, divorce na siya. He is 50 years old. 50 years old. Medyo ano lang kasi ang mukha ng mga Amerikano, matured, may mga puti na, but 50 years old na si Craig. And ibibinta niya ang bahay niya around mga 400 plus thousand. So that's around 22 million sa Pilipinas, no? Sabi ko, if you have this money, dito kasi nowadays dito sa Amerika napaka-expensive na. Binibigyan ko siya ng tip. Sabi ko, why not looking sa Pilipinas, kasi single siya ngayon eh. Then spend your money sa Pilipinas kasi 22 million, pwede ka nang bumili ng bahay, pwede ka nang bumili ng kotse. Sabi niya, yan nga aking pinaplano na pumunta ng Pilipinas, bakasyon niya. Sabi ko, try, but iwasan mong pumunta sa mga big cities kasi ang daming gold digger dyan, mga naghuhukay ng gold, no? Pipirahan ka lang. Pumunta ka sa province, malay mo sa probinsya meron kang makilala dong mga Pilipina na mababait na maging asawa mo kasi gusto niya mag-asawa ng Pilipina. And to save up your money, mag-business ka, bumili ka ng property sa Pilipinas kung meron ka ng asawang Pilipina. So ang haba na kaming usapan kanina. Pinakita niya sa akin yung video na in-interview siya, yung bahay niya na nabili, yung property niya 2 acre plus bahay, $149. Sabi ko, hindi ka makakabili ng bahay na 149 plus 2 acres sa Canada ngayon. Napakamahal. Kaya yung cost ng kanyang bahay ngayon plus property around 400,000, tumaas na. So double the price, no? Triple the price. So sabi ko, dalhin mo yung pera mo sa Pilipinas. Kasi kung gusto mo na mag-retire, 50 years old, dalhin mo sa Pilipinas.
Okay? Marami yan. Malaking pera yan. Basta makahanap ka lang ng babae na hindi gold digger, hindi ka pipirahan. Pero kung may mamit ka na probinsyana at mabait, aalagaan ka, yung pera mo, i-invest mo doon. Kung may binibintang lupa, bilhin mo para may property ka sa Pilipinas. O diba, tinuturuan ko pa siya. But anyway, check ko lang. Ito yun, 42,000 dito, 42,000 and 38,000 sa drive. So meron pa akong isang rigger dito. Pwede ko pang i-abante dito ang load, itong equipment, para yung bigat doon sa drive pupunta dito sa trailer kasi 42. So mga 3,000, madagdagan ng 3,000 dito. Pwede naman siya, but ang tanong ngayon kung paano ko i-operate ito equipment sa taas. And shoutout nga pala kay GP. Si GP, siya ang nag-load sa kanya. Wow, magaling si GP. Pero hindi ko alam kung paano. Pero tagilid talaga siya. Yun ang problema ko. Tagilid talaga yung equipment. So hinihintay pa namin yung permit. And kung meron ng update ng opisina, sasabihin nila, hey, kailangan mong abante yung sasakyan mo dahil sobrang bigat yung drive mo. Then wala akong maging option kundi gawin yung gusto nila, iabante sa sasakyan, and then mag-weigh scale again, mag-rescale again para makuha yung tawag to, yung gusto nila na weight. Pero tagilid talaga siya, man. Problemado ako tagilid talaga siya, 100%. Kita mo yung gulong niya dun, medyo labas kalahati. Marco, paulit-ulit ka na, sinabi mo na yan kanina But anyway, hintay lang namin permit, then update ko kayo mamaya. And kung meron kayong kilala na mabait dyan sa Pilipinas, mabait na dalaga na pwede kong ipakilala kay Craig, meron akong number sa kanya. Sabi ko, yung number mo ba na tinawag sa akin ay personal? Sabi ko, sige, maghanap tayo na mabait na Pilipina. Baka may mga recommended kayo, mga viewers na inyong mga pamangkin na mga dalaga, pwede natin ipaasawa dito kay Craig, no? Amerikano, US citizen. Pero huwag niyong pipirahan si Craig, no? Para lang sa Bisaya pa, mahilo na ang ihang kalag, ma-save up niya, stay siya sa Pilipinas, Let me know, comment ako or pumunta kayo sa aking Facebook page, i-PM nyo ako para bigay natin yung Facebook page na Facebook ng inyong pamangkin or yung mga kilala or kapatid. At ibibigay ko kay Craig at bahala na silang mag-communicate. Wala na silang sinabi na ayusin ko yung load. Okay na yun sa kanila yung 38,000 yung drive. And we're good to go. Balik sa highway. Meron na kami permit ng Ohio, Indiana. And yung Illinois na lang yung kulang. Kailangan makakuha lahat ng permit kasi bukas Saturday kailangan ma-release lahat hanggang Sabado, Linggo, Lunes. Kasi sa Lunes is holiday in Canada, Victoria Day in Canada. Kaya kailangan tapusin lahat nila ngayon ang permit bago mag-weekend. Take exit 113 on the right to Pennsylvania 208, then keep right. Grabe na. Una naman yung aking pilot dahil sa lubong ang kalsada. Magaling to si Craig Magaling siya. I like him.
construction na ngayon ang ginawa. Along the way, na-release na yung permit. Pero wala naman siyang problema dahil owns lang siya. I wouldn't go under this one here. It's been hit a few times. Big branch right there, I think, as well. Can you move? Bet you missed it. Grabe yung aming permit, no? Yung Pennsylvania. I'm gonna show you mamaya. 4 na page yung permit namin sa Pennsylvania. Grabe, nakakahilo. Grove Street. Yes sir, Grove Street. Nakakahilo yung permits. Grabe. Okay, I was panicking for a minute because then I kept
on West Fall Street. Okay, here we go. 224. Ito yung last tour namin. Then diretso na kami ng Ohio. Yeah. Ito yung last phase ng Pennsylvania. I got a red light. Arriving at coordinates. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Oh, you know I'm loving the ride. Oh, yeah, loving the ride. Can't you feel this is real, you and me? Nothing in our way. Baby, we were born to run. Take them back road, let's make a great escape. Cause this life moves fast and we can't stop time. So put your hand in mine. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in Hey guys. our eyes. Let's leave the Ang oras dito ay alas 3 na ng hapon. Mainit. And break lang kami saglit dahil after nung tumigil kami sa may Pennsylvania, I think. Yeah, that's Pennsylvania. Yan pala kami tumigil para makapagpahinga ang Please drive to highlighted route. What? Walang shit eh. So meron akong tinutumbok na parking tonight para to call for night. So 3 hours na lang kami. 3 hours na natira. So yung driving hours ay 2 hours and 37. So sakto lang dun sa aking titirahin na parking sa I-69 pabalik ng Indianapolis mamaya. Then naawa na rin ako sa aking pilot kasi pag-alis namin kanina, alam kong ihing-ihi na siya. Iba na yung tunog ng kanyang tawag eh. Sabi ko pagod. Sabi ko hanap ka ng parking, then we can rest for minute or 20 minutes, then
Monday 3 na ng hapon. Umalis kami ng Pennsylvania around 7, oh no, 6:30, somewhere like that, something like that. And yeah, 1 hour and 14 minutes na lang ang, I mean, yung remaining hours ko. I don't know how much na ilang kilometers yung aking natapos today. Ang dami naming dinaanan more on
change plan. Instead, na doon kami sa I-69 tonight, magpapalipas ng gabi. But I feel na yung aking pilot ay pagod na. It's great. So sabi ko, merong pilot dito sa along I-30 bago mag 469 ng Fort Wayne. Flying J. Dito na kami nagpalipas. Nakapag-park na ako dito before. I think naalala nyo before. Ito yung New Haven na parking. Nung mag-deliver kami ng oversize din sa Fort Wayne, dito kami nag-park. Ay, sino ba yung kasama ko dito? Yeah, doon ako nakaparking oh. Dulo nung mga kakahuyan na yun. Pero ito yung aking piniling parking. I think safe and sound. Nandito lang ako sa gilid ng kalsada, but property pa ito ng government, I think. Property pa ito ng government kasi yan ang Flying J. So dito na ako mas safe. Siguro tatanggalin tong trailer, mag-refuel ako ngayon para bukas ng umaga. It's another day for me na tatahakin. Bukas makakapasok siguro ako bukas ng Iowa. Not sure, basta Iowa. Pipilitin ko. Uy, ginamit yung aking helicopter ah. Yeah. Safe and sound guys. Yun yung mga nasa farm. Safe and sound. Nakakapagod. I don't know kung ilang kilometers yung nagawa ko ngayon, but yan, nakakapagod. Lalo na yung mga detour, nakakapagod sa detour. Tatanggalin ko lang trailer bago ako tawag dito. Yung truck. Tatanggalin ko lang bago ako call for a night. And I'll see you guys bukas ng umaga for another biyahe pabalik ng Canada.